Nagising si Miraya na magandang musika sa paligid. Huni ng mga ibon, pagaspas ng mga dahon, marahang tunog ng daloy ng tubig sa ilog. Ang sarap sa pandinig, higit na kaaya-aya sa lahat, at ang patag na paghinga naman ni Conrad sa tabi niya. Nahaplos niya ang braso nitong nakalingkis sa katawan niya. Nakasuksok pa talaga ang palad sa ilalim ng baywang niya, na parang takot na iwanan niya. Marahan siyang gumalaw at tumarap sa asawa. Tumama sa mukha niya ang ritmitikong pagmuhinga nito. Dumikit sa balat niya ang hubad na katawan nito. Maya't maya na lang kasi itong asawa niyang habang pumapasok sa isip niya ang mga pinagagawa nilang dalawa. Hindi maiwasang makaramdam siya ng pag-iinit ng lahat ng sulok na mukha niya. Parang unang beses nila ulit. Lagi naman parang first time kapag naghaharutan sila. Laging panibago ang enerhiya na tila wala ng bukas pa. Kaya heto, tulog na tulog ito. Di naman niya sa pamamagitan ng palad ang masasal na tibok ng puso nito. Hindi pa nakontentong idinaiti ang tainga sa dibdib nito. Ang tunog ng dibdib nito ay amoy na amoy niya ang pabango nito. Sa gandang pagbungad sa umaga, kahit natuyo ng pawis si Conrad, katunayan, hindi niya naiwasang huwag idikit ang ilong sa dibdib nito. Hey! Napahinto siya sa ginagawa. Nagising niya yata ito. Good morning. Napakaganda ng boses nito. Ang sexy ng pakinggan. Masyado ba akong malikot? Nagising ba kita? Nope. Natatawa nitong sagot at niyakap siya na mahigpit. At walang babalang sinil siya ng halik sa mga labi niya. Umangil naman siya at nag-iwas na mukha rito. Amoy panis pa tayong pareho, mister. Ilang litro kaya ng pawis ang nawala sa kanila. Mabango ka pa rin, misis ko. Sinisingot nito ang leeg niya. Pati na kilikili kaya naman, napahalakhak siya ng malakas. Inulit pa nito ng isa pang beses. At mas lalong umeko naman ang ingay nila sa tahimik na umaga. Conrad, tama na. Para na siyang uod na sinusubukang makawala sa matitipuno nitong katawan. Ayaw nitong tumigil. Hanggang sa napadagang siya rito. Humina ang tawa niya nang mapansing na nahimik si Conrad at hinawakan ang pisngi niya. Ramdam niya ang mga titig nitong bumabaon sa kanya. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano ka kaganda? Mahinang boses na wika ng mga daliri ay lumilikha ng marahang paghaplos sa kanyang mukha. Nakakakiliti ang ginagawa nito. Maraming beses na. Tumawa naman ito. Maingat siya nitong inihilig sa dibdib nito. Humalik sa pisngi niya sa balat. Thank you. At pinakasalan mo ako muli. Pakakasalan kita ng paulit-ulit kung hihilingin mo lang. Sa loob ng ilang sandali na nasa ganoon silang ayos, manakanakang sinasamyo ng asawa ang buhok niya at tinatamnam siya ng mumunting mga halik sa noo. Shower? Tanong ni Conrad kapag kuwan. Napasigaw siya nang bigla na lang siya nitong buhatin at dinala sa banyo. Ang lamig kaya? Angil niya na napayup-yup sa malapad nitong katawan nang sumayad ang mga paa sa malamig na tiles. Para na siyang tiyonggo sa takot na mahulog sa puno. Tinawanan lang ng asawa ang ayos niya. Sa kasiya nito maingat na inalalayang makalublob sa tub. Napakalamig naman talaga ng tubig. Pero kinaya ng katawan niya. Sumunod ito at ipinwesto siya sa harapang pahilig sa dibdib nito. Ayos ka lang ba? Tinanguan niya ang tanong nito. Para siyang bata na naaaliw sa mga nahahawakang nakalutang sa iba't ibang flower petals sa tubig. Rose? Maang na tanong niya habang sinasamyo ang nakahawak ang bulaklak. And sunflower. Maligo na tayo pareho.
Dahil sabi mo nga, namamaho na ako. Walang pagmamadali ang bawat kilos. Marupok silang pareho. Conrad, hindi tayo matatapos nito. Nauutal niyang pigil sa asawa. Mabagal at tila naninigurado sa bawat pag-abante nito. Nasa ilalim sila ng tubig pero ramdam niya na nililikha ng bawat galaw nito. Kahit dalang-dala na siya, kailangan niya itong paalalahanan. Kung hindi ay baka abutin sila ng hating gabi rito sa loob ng banyo. Napahawak siya sa gilid ng tub at napapaliyad. Mabingis siya sa labas dahil sa lakas ng kabog ng kanyang puso, para sang lumulutang sa sensasyon at sarap at hindi alam kung kailan makakaahon. Ibinuka nito ang mga hita niya. Naninigas na naitukod niya ang mga paa sa dingding ng tub. Inabot nito ang bibig niya at makapugtong halikan ang pinagsaluhan nila habang walang patid ito sa paggalaw. Naging mariin at solido ang bawat pagpasok nito. May namumuo na sa puso niya. Napahinto siya sa paghalik at halos makalimot na ang braso nito. Nagiging malikot ang katawan niya. Kumikilos base sa sensasyong ipinalalasap nito. Tila narinig pa niya ang pagbagsak ng tubig sa sahig habang nagiging mas mabilis at makapangyarihan ang mga galaw nito. Tinapos nila ang pagligo. Hindi na humirit pa ng isa pa ang asawa niya. Si Conrad lang ang nagtuyo sa kanyang buhok at katawan. Ultimo damit na susuotin ito. Ito ang namimili at nagbibihis sa kanya. May mga kamay ako. Napaigik ito ng kuroteniya. Bastos na naman ang lalabas sa bibig nito. Natawa lang naman ito. Isinurado nito ang kahuli-hulihang botones sa button down ng dress na napili nito para sa kanya. Habang binibihisan siya, panay naman ang pag-describe ni Conrad ng kulay at disenyo ng kanyang damit. Baka magsawa ka sa kalaunan o di kaya naman ay mapagod ka, Conrad. Pabiro niyang sinabi iyon pero ang totoo, may kaba pa rin siya. Sino ba naman ang hindi kakabahan? Pakiramdam niya sa kama lang siya, may silbi sa asawa. Hinding-hindi mangyayari yan, Mira. Hinawi nito ang buhok na tumabing sa mukha niya at ikinulong ang pisngi sa mga palad nito. Ako ang magiging mga mata mo. Ngayong hindi ka pa nakakakita. Magsisilbi akong mga paa mo para marating ang hindi mo pa kayang lakarin. Kinuyumos ang puso niya sa mga sinabi nito. Binabalik ng mga sinabi nito ang assurance sa kanya. Ito at tinatapalan ang mga pagdududa. Ang mga kilos nito ay labis-labis pa sa pangakong kayang ipangako ng mga salita nito. Nagbabanta na naman siyang maiyak pero pinigil niya ito. Ayaw niyang sirain ang momentum, ang kasiyahan nila. Nagsisente ka na naman po, mister. Pabiro niyang wika rito. At naninira ka naman ng moment. Magkahawa kami silang lumabas ng bahay. Dinala siya ni Conrad patungo sa labas at umakyat sila sa isang hagdanan. Inaangat na sana niya ang kanang paa. Pero nainganyo siyang haplusin. Ang railings na tantiyan niya ay gawa sa buong kawayan at kahoy naman ang apakan nito. Is this a tree house? Na-excite naman ang puso niya. Lagi kang iginagawa ni Tatay Raul ng ganito kahit saan man kayo magpunta. And so I decided to make one for you. Sa labis na tuwa ay nayakap niya ang asawa. Muntikan pa silang ma-out of balance sa biglaan niyang paggalaw. Salamat. Salamat ng sobra-sobra. Anything for you, wife. Tinapos nila ang natitirang baitang ng hagdanan. Nang makaakyat ay sumalubong kaagad sa ilong niya ang masasarap na amoy ng agahan. Samot-saring almusal ang nakapatong daw sa pabilog na mesa.
Katerno niyon ang pabilog din at malambot na beanbag na magkahiwalay nilang inuupuan. Binati ng soft carpet ang walang sapiniyang mga paa. Mula sa kinaupuan niya ay ramdam niya ang hangin na lulumusot sa lahat ng sulok ng treehouse. Sino naghanda ng mga to? Si Manang Lorna. Nagsimula na si Conrad na lagyan ng pagkain ng plato niya. Base sa amoy, may bacon na naman o kaya naman ay longganisa sa harap. Matapos kumain, nagpasya silang mamasyal ng asawa. Malawak ang farm, kulang na nga pa sa isang araw na libutin iyon sa pagkakaalala niya. Sa buong araw, it had become a pattern a whole time. They were on the farm. Sa umaga, walang kapagurang naglilibot at namamasyal silang dalawa ni Conrad. Pinaparamdam iyon ng mga haplos at halik nito na tinutumbasan niya naman ng kaparehong intensidad. Sa huling araw nila sa farm ay nagpasya silang manatili lang sa bahay. After breakfast, dinala siya ni Conrad sa ilog at naupo sa bamboo raft na nakalutang sa tubig. Nakahilig siya sa balikat nito. Nakaakbay naman ito sa kanya. Ayon kay Conrad, mas pulido na raw sa ngayon ang kinaupuan nila. Habang nakaupo at ini-enjoy ang katahimikan ng paligid kung saan-saan napupunta ang usapan nila. Masayang-masayang usapan. Walang sa kanilang dalawa ang muling nagbanggit ng pangalan ni Olga. Parang natural lang na naging tabo ang pag-uusapang ito. Batid niyang sa darating na mga araw ay kailangan niyang makipag-usap kay Olga. Gusto mo bang sumakay sa kabayo? Parang batang napapalakpak naman siya. First time kaya naman magkahalong pagkaaligaga at excitement ang lumukob sa kanya. Lagi akong isinasakay ni tatay sa likod ng kalabaw dati. Kapag may mabigat siyang binibitbit, mas pipiliin niyang pasanin kaysa palalakarin ako. Namimiss mo na ba siya? Lagi naman. Nanahimik naman ito. You know what I regret the most? Ang hindi nakita ni Tatay Raul ang lahat ng to. Kung sana lang maibabalik ko yung dati. Kung sana lang. Pinasil niya ang palad nitong nakapatong sa hita niya. Nakikita niya. Itinuro niya ang itaas. And yes, iba ka na kaysa sa dati. Sana lang ay hindi magbago. Sa ilang minuto, tahimik at payapa lang silang nakaupo sa likod ng kabayo. Bukas ay aalis na sila kaya sinusulit nila ang bawat saglit. Umalis lang sila sa kinaroroonan nang magsimula ng dumilim. Eksaktong naitali naman ni Conrad ang kabayo sa puno nang magsimulang pumatak ang ilang butil ng ulan. Mabilis siyang inalalayan ni Conrad pabalik sa bahay. Ilang metro pa ang layo niyon mula sa kinahihintuan nila. Pinasampa siya ni Conrad sa likod nito, pero sadyang lumakas na talaga ang buhos. Ang ginaw! Niyakap siya ng asawa at inakay patungo sa banyo. Pinuno nito na maligamgam na tubig ang tub. You take a bath while I prepare dinner. Mariing bulong naman sa kanya nito. Nakalublob na siya sa tub, pero halos ayaw pang tantanan ni Conrad ang mga labi niya. Magagaang patak ng halik na may kasamang sensual na pagkagat-kagat nito. Felt like joining you? Anito, kapag kuwan. One more, isang malalim na halik ang iniwan nito. Mister, ano ka ba? Magluluto ka pa po. Pagtataboy niya na tinapik ito sa pisngi. Napangiti naman siya nang iwanan siya nito. Hindi na talaga mapuknat ang ngiti niya. Hindi biro ang kilig niya. Mas lumalalim pa iyon nang maisip ang special na dinner na inihanda raw nito. It was a candlelight dinner. Hindi man nakikita pero matiyagang na ipapaliwanag ni Conrad sa kanya. May chocolate cake,
may champagne. After dinner, Conrad was able to dance with her. Nakakatuwa lang na maluwag ang treehouse. May isang maliit pang silid kaya naman nakakagalaw sila ng mabuti. Last night na natin dito, pero parang ayaw ko pang umuwi. But we have to. Miss ko na ang baby natin. Magkasukob silang dalawa sa malaking woven blanket. Habang yakap siya ni Conrad mula sa likuran. Occasionally, hinahalikan nito ang buhok at pisngi niya. Anong oras na ba? 10? Maaga pa sila bukas pero parang wala pang ngahas na magyayaya sa kanilang dalawa para matulog. At bukas, babalik na naman sila sa reality. May mapait na kirot sa dibdib niya. Si Olga na naman ang naiisip niya. Sa puso niya, alam niyang pansamantala niya lang itong natakasan. May iniisip ka ba? Ngumiti lang siya at hinigpitan ang pagkakakapit sa mga braso nitong nakayapos sa kanya. Tell me, Mira. Bumuga siya ng hangin at humarap sa asawa. Hinanap ng mga kamay niya ang pisngi nito. Mahal kita. Sobra-sobra. Huminga siya ng malalim para paluwagin ang pakiramdam niya. Napupuno kasi ng emosyon ang bawat sulok ng dibdib niya na kahit mahirap na, pipiliin pa rin kitang mahalin at paniniwalaan. Ano bang sinasabi mo? Mayamot sa boses nito. At the same time, may takot siyang nararamdaman. Mahal kita, okay? If it takes every day para patunayan ko, gagawin ko ng paulit-ulit. Hindi ako mapapagod. Ilang ulit mang sabi ni Conrad na may parte pa rin sa kanya ang natatakot. Takot na takot. Nakita niya kung anong meron ito at si Olga noon. Mga mata mismo niya ang saksi. Napatunayan niya. Gaano man niya ito kamahal. May mga mantsa sa isipan niya. Ang hindi madaling mabura ng pagmamahal ng asawa niya. Madalas na itatanong niya sa sarili kung napantayan ba niya ang kaya nitong ipadama kay Conrad. Ang alam niya lang, gagawin niya ang lahat para hindi na ito maglaho sa kanya. Bigla ay may kakaibang tapang na gumapang sa kaibuturan niya. Sa isang iglap lang, inilaglag niya ang kumot sa paanan. Kasunod niyon ay hinubad niya ang suot na damit. Yumakap kaagad ang lamig na katawan niya, pero hindi niya iyon ininda. Mira, make love to me, Conrad. Right here, right now. Mahal na mahal kita. Lahat gagawin ko para sa iyo. Tumingkayad siya at inabot ang mga labi nito. Kiss me. Halos pabulong niyang utos. Wala nang bawian pa. As you wish. Walang pagmamadaling ikinulong ni Conrad ang mukha niya sa mga palad nito. Habang ninanamnam nila ang matamis na halik na kaya nilang ipagkaloob sa isa't isa. Pareho silang ng asawa at nakahiga sa carpeted na sahig. Nilalaro nito ng isang dibdib niya ng daliri habang panay naman ng himas ang isa pa sa kurba ng kanyang bewang. Dumadaos-dos iyon patungo sa kanyang gitna. Napapaigtad siya nang maramdaman ang daliri nitong mapanghas na naglalaro doon. Halos lumubog na siya sa malaking katawan ni Conrad. Ilang segundo lang ay narating na nila ang rurok habang nagsasanib ang katas nila sa kanyang sinapupunan. Tila naman na puno ng bulaklak ang paligid. I love you, wife. Naglandas ang luha niya sa gilid ng kanyang mga mata. Gaano man kapusok ang bawat paghaplos nito sa kanya. I love yous were always her true comfort. Punong-puno na matinding emosyon ang puso niya. I love you, Conrad. Handa ka na ba? Yeah. Ang kasiyahan ng puso niya ay walang katumbas. Halos hindi na rin matapos sa pagpapaalam. Sina Mario at Manang Lorna. Mag-ingat kayo sa biyahe, ha? Parang nanay lang kung magbilin ang nakakatandang babae.
Oh Mario, hindi ba may sasabihin ka kay Sir Conrad mo? Ano po, Nay? Mukhang nahihiya pa si Mario. Kailangan pa itong pulitin ni Conrad na magsabi. Hingin ko po sana ang number ni Melissa po. Yun lang pala ang kailangan nito si Mario. Ayaw pang magsabi kaagad. Tinamaan ka yata kay Mel. Walang ibang bukang bibigyan. Mamira kundi ang dalagang iyon. Hindi na matigil-tigil sa pagkukwento. Sa kapatid niya, ang torpe naman. Well, hindi ko muna ibibigay. You have to prove first na karapat-dapat ka sa kanya. Kung makaasta itong asawa niya para bang anak o kapatid nito si Mel. Abay sir, tapos naman po ako sa pag-aaral. May maliit na lupa naman ako. Kayang-kaya ko na pong buhayin ng pamilya. Saka, hindi ko po lulukuhin si Melissa. Sa huli naman ay ibinigay ni Conrad ang number naman ni Mel. Ang lakas ng yes nito. Si Manang Lorna naman ay hindi maitago ang tuwa nito. Mabait naman kasi si Mario at mukhang magkakasundo ito at si Melissa. Seems like Mel has finally found her match. At pihadong sasakit ang ulo ni Mario sa super kakulitang iyon ni Mel. Natatawang binuksan naman ni Conrad ang bintana para sa kanya. Huling samyo ng hangin sa kanyang balat. Next time na uuwi sila rito. Silang buong mag-anak na. Sa buong biyahe nila pauwi na Maynila ay makailang ulit silang huminto. Kagaya rin lang ng nakasanayan. Hihinto at bibili ng kung ano-anong makukutkot. Hindi nawawala ang paboritong mais ng anak nila. Namimiss na niya ito. Namimiss na niyang marinig ang mga kwento nito. Ang masasayang bungisngis nito. Most of all, ang halikan ito at yakapin. Habang naiisip ang anak nila, bigla na lang sumikdo ang kanyang dibdib. Sigurado siyang miss na siya nito. Pero sadyang may kakaibang kabalang. May problema ba? Wala naman. Aniyang pinipilit ng umiti at umiling. Inakala niyang mawawala lang. Pero habang binabagtas ang daan, patindi ng patindi ang pagpintig ng puso niya. Tila ba may hindi akalaing mangyayari. Excited lang ako masyado. 3 araw rin na nawala sa kanyang anak niya. Pero sa totoo lang, nabibingi siya sa malakas na pintig ng puso niya. Almost there. Napahigpit ang kapit niya sa edge ng upuan. Habang hinihila niyang lundagin na iyon, wala na siyang ibang naisip kundi ang anak nila. Sa pagpasok nila sa bakuran, pansin niya na may tila kakaiba sa paligid. May mga taong nagkalat sa paligid. Naulinigan nila ang tunog ng papahinto at papaalis ng mga sasakyan. Babe, bakit mukhang may mga bisita sa bahay? Mas tumindi naman ang kaba niya. No idea, babe. Pero sa boses nito, may gusto itong itago sa kanya. Pakiramdam niya may nangyaring kakaiba sa paligid. Ang hirap nitong wala siyang nakikita. Habang tinatanggal ni Conrad ang seatbelt sa katawan niya, ramdam niya ang panginginig nito. A mother's think could tell. Si Jacob kaagad ang unang pumapasok sa isip niya. Iniwasan mo na niyang mag-usisa rito. Conrad? Mira? Si Jacob dapat ang unang-unang tatakbo at sasalubong sa kanila sa pagdating nila. Pero wala ito. O di naman kaya si Mami Liana, sa halip na si Tito Lauro ang sumalubong. Nagmano silang dalawa ni Conrad sa tiyuhin bago nagsimulang mag-usisa ang asawa. Anong ginagawa ng mga police cars na diyon dito sa bahay, Tito? May nangyari ba? Police cars? Di na niya napigilan pang sumawsaw sa usapan. Walang gagawin ang mga pulis sa bahay unless para na siyang tatakasan ng tamang paghinga. Napakapit siya ng husto sa braso ng asawa. Si Jacob po. Mahirap bang sagutin ang tanong? Nanahimik lang si Tito Lauro. Tito. Untag naman ni Conrad. Sa boses nito, tila gumigitiw ang mga ugat sa brasong kinakapitan niya. I guess, mas makakabuting ipasok mo muna sa loob si Miraya, Conrad.
Matigas siyang nanatili sa kinatatayuan. Hindi siya aalis hanggang hindi naririnig ang totoo. Sabihin na ninyo sa amin, Tito, kung ano ang nangyayari. Please, not my Jacob. Panay naman ang panalangin niya. Mira, pumasok na muna tayo. Kung sa naiibang pagkakataon ay baka nilundag na niya at sinundan ang boses ni Mami Liana at niyakap ito at kaagad na magkukwento. But not this time. Huminga ng malalim ang biyanan at hinagod ang likod ng palad niya na para bang inihahanda siya sa anumang bomba na sasabihin nito. Jacob is lost. Nahihirapan siyang i-digest ang sumunod nitong sinabi. Ayaw iyong tanggapin ng sistema niya. Lost. Nawawala. Naglalaro kaagad ang iba-ibang senaryo sa isip niya. Kung nasaan ang anak niya, kung sino ang kasama nito, kung kumain na ba ito o iiyak kaya, paano? Si Conrad na ang nagtuloy ng tanong niya sa kanyang isipan. Pakiramdam niya kasi, hindi niya maibukang muli ang bibig. Parang anumang oras ay maiiyak siya. Ang yaya ang kasama ni Jacob kanina. The next thing, umiiyak na tumawag ang yaya. Nawawala raw si Jacob. Kakaibang takot naman ang pumuno sa kanyang dibdib. Nanginginig ang nanghihina niyang mga tuhod. May iba pang sinasabi si Tito Lauro. Sa likod ng utak niya ay marami siyang gustong sabihin. Naiinis siya sa nagbabantay sa anak niya. Gusto niyang manisi at magwala. Ang saya sa loob ng ilang araw ay napalitan kaagad ng ganitong balita. Humigpit ang bawat hawak sa kanya ni Conrad sa palad niya. May ibinubulong ito sa kanya ngunit wala siyang maintindihan pa. Lumiliyo ang pakiramdam niya. Dahan-dahan niyang naramdamang humihiwalay siya sa katawan ni Conrad. Para kasing hinihila siya ng lupa. Ang mga ingay na paligid ay parang naging kulob. Sa kabila ng unti-unting pagtakas ng lakas sa kanya, may konklusyon na nabuo sa utak niya. Iisang tao lang ang gustong ipahamak at saktan sila. Si Olga. Bakit ayaw nitong tumigil? Ano pa bang gusto ng babaeng yon? Babe? Mira? Sigurado siya. Kina Conrad at Mami Liana, ang mga malalakas na boses na iyon na naging malabo sa kanyang pandinig. Consciousness finally left her.